Ating special coverage para sa SONA 2015, ang huling SONA ni Pangulong Noy BH. Ang bilis ng panahon, diba? Parang 6 years ago, or nandito rin tayo. Nandito tayo. Covering the SONA of the first SONA of the President. Tapos ngayon, last SONA na kaagad. Kaya dapat tayo magbalik tanaw at tingnan nga natin kung meron bang mga rason para tayo ay mag-celebrate. Meron tayong mga panauhin BH at una-una, narito kasama natin sa studio Ambassador Marciano Paynor Jr. He's the Director General of the APEC 2015 National Organizing Council. Magandang hapon po sa inyo, Ambassador. Magandang hapon, Attorney Mark at Congressman Bernadette. Magandang hapon po. At kasama rin natin, Attorney Mark, si PNP Director General Ricardo Marquez. Appointed PNP Chief last July 21 lang. Congratulations. So, bagong-bago. Congratulations, sir. And prior to becoming Police Chief, he held the position of Chief of PNP's Directorate for Operations. And he is also the Police Task Force Commander of the 2015 Papal Visit. Oo, special din yung event na yun para sa ating bansa. Pero puntahan ko muna si Ambassador Paynor. Ambassador, ano ang significance nitong ating APEC hosting para sa termino ni Pangulong Aquino? Itong APEC, meron itong 20 economies na tinatawag. No? So, lahat to ng member economies, with the exception of 2, nag-host to. So, tamang-tama ho na nag-host ho tayo ngayon. So, in a way, ito ho yung swan song ng ating Pangulo at ito ho yung para maipakita ng Pangulo kung ano ang Pilipinas. Hindi lamang dun sa mga 21 member economies, kung hindi sa buong mundo. Dahil itong meeting ho nito, ito ho'y lahat ng mga bansa sa mundo ay talagang nakatutok. Kamusta naman po yung preparations natin? I understand since December last year, we've been preparing the APEC 2015. Madam Congresswoman, in fact, ang preparations natin dito, mga 2 taon ho, before December. Okay. So ngayon ho, yung mga nagaganap na ho yung mga meetings, there will actually be about 38 as of now, 38 meetings, nakaka-17 na ho tayo. So, tuloy-tuloy yung mga meetings natin. Speaking of preparations, BH, gusto ko tanungin si General Marquez, I can't imagine sa tindi ng paghahandaan nyo dito, pero na-experience nyo rin yung paghahanda ng ating bansa para sa Papal Visit. Tell us how much more prepared our police force now after 5 years or 6 years of Pinoy to big events like this and to face threats. Marami ng improvement sa kapulisan. Bukod doon sa capability enhancement na naging special focus ng ating Pangulo, maraming mga training programs na dinaluhan ng ating mga kapulisan. In so far as APEC is concerned, we sent people to observe sa ibang APEC hosting. Personally, I went some time ago, several years ago, I went to China to attend special schooling on major event security management. That's great. So, yung pong ating mga tagumpay doon sa 17 meetings na sinasabi ni Ambassador Paynor, ay yung po'y talagang pinagplanuhan. Pinagplanuhan po ng matagal. Maliwanag po yung lines of authority, maganda po yung organization natin. Meron po tayong templates na sinusunod, APEC templates. And ama naman po ng Diyos, after 17 meetings, yung pong kautusan ng ating Pangulo na zero incident in major event na ganitong may mga dayuhan tayong delegates ay amin pong nagampanan at zero incident pa po hanggang ngayon. Oh, that's nice. Kasi importanteng preparation na yan, lalo na mag-e-election na. Next year, election na natin. So how are you preparing for the 16 election, sir? Meron po tayong malawak po ang karanasan ng Philippine National Police. Atin lang pong pag-usapan yung 2 previous elections, 2010 and 2013. So meron mga best practices po tayong ginamit doon sa noong 2010 at 2013. Yung po idadagdagan lang, i-refine po natin lang ng konti and we are confident na maiiwan ang isang legacy ng Pangulo na nakapagdaos tayo talaga ng demokratikong halalan sa ating bansa. Oo. 17 meetings na banggit kanina ni General ang naganap na at no incident. Pero sa napag-usapan natin earlier, Ambassador, mukhang marami pang magaganap. Tanungan ko, kung may meetings ngayon, nag-host na tayo dati in 1996. How different is our hosting this time around kumpara mo dun sa hosting natin dati? Actually, noong 1996, mas kakaunti ang meetings at mas kakaunti ang miyembro ng APEC.
Noon, maalala ko, siguro mga 100 lang yung meetings natin. Ngayon ho, 38 yung sa ngayon, pero mukhang madadagdagan pa ng another 10 meetings. And this is because many of the host agencies na dapat sana next year pa magmi-meeting, nabaltaan ho yata nilang medyo maganda yung natin dito. So they're requesting if they could do their meetings now. So you can imagine from 28, it's now ballooned to close to 55, 56. At malaki ang potential din yan para sa ating ekonomiya, Ambassador, ano po? Opo. Kasi isipin nyo na lang ho, 80% ng kalakal ng buong Pilipinas ay sa APEC member economies. That's close to about 89 billion US dollars. And our official, or rather, yung foreign direct investments, 60% po galing sa APEC. So, yun na lang ho. Talagang makikita nyo na importante itong APEC meeting ho na ito. Siguro, Ambassador, para sa yung simpleng explanasyon, ano nga ba yung APEC? Kasi syempre, yung mga iba, ano ba itong APEC na pinag-uusapan nila kanina pa? So, paano natin ipapaintindi sa ating mga viewers, ano ba yung kahalagahan talaga nitong APEC na mangyayari? Ito ho'y itong APEC or Asia Pacific Economic Cooperation. Ang ibig kong sabihin nito, lahat itong 21 member economies, hindi ho considered na mga bansa, pero ekonomiya, nagpupulong-pulong ho ito para nang sa ganun mas mapasagana ang ekonomiya ng bawat isang miyembro. Para sa atin ho, ang importante ho sa atin yung priorities ho natin na nailalagay ho natin sa mga meetings ng APEC ho, which is human resource development. Tayo ho, ang mga Pilipino, sa mga dami ho tayong workers abroad, everything else. Second ho, yung mga micro, small, and medium industries, which is about close to 80 if not 90% of our economy. Yes. So lahat ho nung mga maliliit na mga kumpanya ho, na mga, kuminsan, mga maliliit, ginagamit ho natin to lahat para nang sa ganun ang APEC ho, sabihin nila na hindi lang yung mga malalaking kumpanya ang pinag-ukulan natin ng pansin, kung hindi, pati yung mga pinakamaliliit. So ito'y, para sa atin ho, importante na the process trickles down to the very last person on the street. Napakalaking oportunidad ito, Yes, DH, para showcase yung ating bansa. Pero I can't imagine kung merong mangyaring krimen involving an APEC delegate. Napakalaking dagok po nun, General. So ang tanong ko, how did we invest as far as technology, yung mga kagamitan para sa ating hosting na ito? At pati na rin yung hosting natin sa PayPal Visit, gaano ka-committed yung ating administrasyong Aquino para i-improve yung capability ng police? Nabanggit po ni Ambassador Painor kanina na itong APEC meeting preparation natin as early as 2 years back. So kasama po sa planning na yun yung logistical requirement nitong APEC meeting nito. And sa PNP lang po, the national government committed close to 750 million pesos. So yun po for equipment lang yun. Iba pa po yung other programs tulad ng meals for the troops, gasoline, communication expense. There are still other 17 agencies which are nabinigyan din po ng pondo para makabili ng mga equipment na kakailanganin para makapaghanda po o makapag-host, makapag-provide ng isang magandang security preparation for hosting an APEC meeting of this magnitude. Pero maiba ko, Attorney Mark. Sure. Curious kasi ako nung inaugural speech ni General Marquez. Sabi niya, back to the basics of policing. Ano po bang ibig sabihin nun, sir? Sa policing po, ma'am, meron pong tinatawag na backbone. And that backbone is patrolling. Ang patrolling po, ito po yung tumutukoy doon sa issue ng police visibility. At yung police visibility naman po, isang pinakamagandang programa iwasan yung krimen. Ang isa pong mahalagang trabaho ng kapulisan ninyo is crime prevention. So yung pong patrolling is methodological and rationalized deployment of our people on the streets to make sure na naandun sila kung saan sila kinakailangan. Actually, napakahalaga niyan, General. When I was councilor of Quezon City, I remember bawat barangay namin meron kaming isang police. Pero for some strange reason, nawala ito Kaya I'm happy kung mababalik ito kasi the barangays are also looking forward to this Kasi ngayon, isa yan sa mga nagiging problema natin. Crime prevention is really increasing. So sana with your leadership, this would change.
yun po mamang ang objective is to bring down police officers and engage the community so that at some point in time in the future, without much coaching from the top, sila na po, yung kapulisan na po natin at saka yung mga tao po natin sa komunidad, sila na po ang mag-uusap-usap how to prevent crimes. So grassroots level talaga. BH, huling katanungan ko para kay Ambassador. Nabanggit niyo po, this is the President's One Song. But is this APEC hosting also the relaunch of the darling of Asia, the Philippine economy? Ito po ba yung ating papakilala muli sa buong mundo? It is very opportune. This is an opportune time nga ho na nagkataon ho na last ating presidente at nagkataon ho din na prior to this, 3-4 years prior to this, umunlad ang ating bansa. And so talagang para hong pinagtugma na last zona niya ho maganda ang ekonomiya natin at tayo nga ho ay new darling of Asia. Ang dami nating projects sa construction, infrastructure ongoing. So, lahat ho yan, proof positive, sabi nga nila, na talagang ang bansa ho natin nandun na, pangat ng pangat. At nagpapasalamat tayo kay Dr. Painor, BH, at kay Director General Marquez sa kanilang thoughts. Kami po ay patuloy na ihahatid sa inyo ang coverage na ito at ang ating Pangulo BH is estimated to deliver his SONA at around 4 o'clock. Kaya marami pa po tayong makakasamang mga government leaders at eksperto para bigyan tayo ng kanilang mga opinion doon sa ating nakaraang mga taon dito sa Aquino administration. Kaya tumutok po kayo. Ito na po yung huling SONA ni President Noy. Magbabalik kami.